Hi, ako nga pala si kaibigan. Isa lang ako ordinaryong tao, pero may prinsipyo. Oo, isa lang ako hamak na konduktor. Wala din may pagmamalaki, walang tinapos, at walang sapat na kaalaman. Kaya naman, marami din ako mga katanungan sa mga aspeto at mga anggulo ng mga bagay-bagay. At lalo na sa usapin ng pagkakapantay-pantay. Kagaya na lang ng tanong ng isa nating kaibigan na kung required ba talaga ang lisensya sa pangungundoktor. Marahil, wala namang dapat na pag-usapan pa. Dahil kung ito naman ay nakasaad sa ilalim ng batas, ay nararapat lang na ating sundin bilang isang law-abiding citizen. Ngunit sa kabilangan ng ating pagsunod, meron talagang hindi inaasahan na nagaganap o nangyayari. May kaugnayan po ito sa tanong kung bakit kailangan ba talaga ng lisensya ng isang konduktor. Tama po, kailangan talaga ng lisensya ng isang konduktor dahil kapag lumabag ang isang konduktor tulad ng driver o may nagawa siyang violation, maaari ding matikitan ng isang konduktor. At sa bawat ticket na maipapataw, mayroon ding itong kaukulang presyo. Kaya kagaya rin kapag nagkakaroon din ng violation yung isang driver. Kaya naman may pagkakapantay-pantay talaga kapag nasa usaping huli. Pero open ko lang ito nangyari ng pandemic. History na po ito. At uulitin ko, may kinalaman pa din po ito sa katanungan na kung bakit kailangan ng lisensya ng isang konduktor. Kung pagdating sa benepisyo ng gobyerno ay hindi ito kasama at hindi kinikilala nakasali sa linya ng transportasyon. Gayong kapag kasahulihan, hindi naman kami nakakalimutan. Nung panahon nga ng pandemya, hindi nalingid sa atin na marami na apektuhan ng hanap buhay. At andyan nga yung mga programa ng gobyerno upang tulungan yung mga nasa linya ng transportasyon. At ang mga driver nga natin ay nakatanggap ng tulong galing sa sangay ng gobyerno. Ngunit sa kabila ng tulong na yan, ay meron sila nakalimutan na parte din ng transportasyon. Yun ay yung mga konduktor. Kaya naman, nagkasundo kami ng isa kong kaibigan na gumawa ng hakbang para naman sana makasali kami sa programa ng gobyerno. Hindi tungkol sa usaping pera, kundi para sa usaping pagkakapantay-pantay. Nagsakripisyo kami na hindi makabiyahe, although di pa naman full operation yung biyahe nun. Pero malaking bagay yon, yung makabiyahe ka dahil doon ka lang naman kukuha ng pantusto sa iyong pamilya. Pero pinili pa rin namin na isagawa yung amin na simulan kahit na may nag-aabot ng konting tulong. Hindi namin tinatanggap at hindi namin iniisip yung solicitation. Lahat ng expenses sa aming paglalakad galing sa sarili naming bulsa. Dahil kapag kami ay nagtagumpay, masaya na kami para sa aming mga kabaro o sa lahat ng mga kapwa naming konduktor. Gumawa nga ako ng liham o salaysay at nangalap ako ng mga pirma sa lahat ng konduktor. At dito ko na dinagawa yung page na ito. At gumawa din ako ng mga GC para naman magkadaupang palad kami na mga bus conductor sa iba't ibang bus company. At nagkausap-usap nga kami at nagkasundo. At nagpasa rin ako ng liham sa mayor, congressman at sa gobernador ng lalawigan. At lumapit nga din ako kay Manibela o kay Sir Mar Balbuena. Alam ko kasi siya yung pinakamakakatulong sa amin dahil siya din naman ang takbuhan ng lahat ng mga tsuper. At siya din ang naglakad para magkaroon ng ayuda yung mga driver. At matapos ngayon mahaba din namin conversation ni Sir Mar Balbuena. Nag-set nga siya ng petsa para magkita-kita kami. At isama ko nga daw yung mga kasamahan ko mga konduktor. Gayun din yun sa iba't ibang bus company. At nangako si Sir Mar, natutulungan niya kami sa aming mga hinaing. Kaya naman nung sinabi ko ito sa GC at doon sa samahan namin, yung ibang bus company nagkaroon ng mga representative para mayroong maglilid kapag pumunta na kami sa venue na amin tatagpuin si Sir Mar Balbuena. At yung araw na tatagpuin nga namin si Sir Mar, araw nga ng Lunes. Maganda ang biyahe. Madaling araw pa lang lumuwas na kami pa Quezon City para doon na kami magkita-kita. Tangay ko yung mga liham pati yung mga pirma ng mga kasamang konduktor. At ito nga nangyari, nabalot ako ng isang malaking akala. Yung akala ko magiging full force kami. Iilan lang pala kaming nakarating at hindi rin sumipot yung ibang mga bus company. Siguro dahil natapat ng Lunes at dahil sa hirap nga ng buhay ng panahon na yon, doon lang maganda yung biyahe. Kaya naman kami mga nakapunta ay inunawan na lang namin yung aming mga kasamahan. Dala na rin siguro ng matinding pangangailangan. At habang iniintay namin na mag-message sa amin si Sir Mal Balbuena, dumiretso muna kami sa impilan ng magkakapatid na tulpo. At binigyan naman kami ng letter para pumunta kami sa LTFRB at kausapin yung tao na nakalagay sa liham na padala ni Tulpo. At pinaalam ko nga rin pala to kay Manibela. Itong gagawin namin na hakbang na ito bago namin siya makamit. At kanya naman inaprubahan
Kaya naman dire-diretso kami ng paglalakad papunta sa LTFRB at pagdating nga namin sa LTFRB ay hindi nga tayo sinipot ng dapat nating kakausapin. Naitsapera nga tayo dahil nga siguro iilan lang kaming empleyado na nandun kaya wala kaming boses na kung sana marami kaming mga empleyado na nagsipuntahan. Panigurado mapapakinggan tayo. Kaya naman ganun na rin yung nangyari nung nakausap ko rin si Manibela. Ini-expect niya kasi na marami kaming pupunta. Subalit hindi nga ganun na nangyari. Kaya naman meron talagang pagkadismaya. Totoo, medyo nadismaya tayo. Pero nangibabaw pa rin yung ating pakikipagkapwa-tao. Marahil nagkasabay-sabay na nangangailangan ng bawat isa. Kaya iilan lang ang nakasipot. Kaya naman yung mga panahon na yon ay humingi na lang din ako ng pasensya kay Sir Manibela na wag na lang po namin ituloy yung aming pagkikita dahil nakakahiya lang sa kanya. Dahil ang pagkakaalam niya marami kami pupunta tapos iilan lang pala. At humingi na lang din ako ng pasensya sa mga umasa sa amin ng panahong yaon na hindi namin napagtagumpayan. Mahirap kasi pumunta sa gera na iilan lang kayong sundalo. Madali kayong mauubos ng kalaban. Pero gayon pa man, wala akong sama ng kalooban sa aking mga kasamahan. Marahil nagpadalos-dalos din ako ng hakbang at mali ng prinsipyong ipinaglalaban. At muli, bumalik tayo sa tanong kung required ba talaga ng lisensya sa pangungundoktor. Required po dahil yun ang nasa saligang batas. Pero sana naman itrato din tayo ng patas.